kaya ang gagawin mo kung biglang isang araw, bigla ka na lang makapulot ng limpak-limpak na salapi sa basura? May pera sa basura. Katunayan, sa tumpok ng mga umaalingasaw na basura, nakapulot ang basurerong si Emmanuel ng 427,798 pesos o halos kalahating milyong piso. Jackpot! 6 na taon nang nagtatrabaho bilang basurero si Emmanuel sa Baliwag, Bulacan. Araw-araw, umiikot ang kanilang garbage truck sa mga barangay para mangolekta ng basura. Medyo mahirap po, pero okay naman po, nakakaraos. Sa totoo lang po, yung sahod po niya sa isang buwan ko lang po sa amin. Kaya lang po, pinagkakasya na lang din po namin sa araw-araw. Pang-allowance po ng bata at mga pagkain po namin, tas allowance din po niya, kulang din po talaga. Pero nito lang, Sabado de Gloria, akala ni Emmanuel, ordinaryong araw lang ito sa pangungulekta ng basura. Katulad ng nakagawian, binuklat niya ang mga plastik ng basura, masilip ang laman nito at maayos na masegregate. Pero laking gulat niya nung pagbukas niya ng isang plastik, tumambad ang limpak-limpak na salapi. Kinabahan po ako. Tumitibok po yung puso ko na nakita ko yung pera. Ito po hindi ko po dinapot kaagad. Naisip ko na itabi. Agad daw niya itong itinago sa isang bahagi ng truck at inuwi. Tamang-tama sa matindi niya ngayong pangangailangan. Pinapagawa kasi ang kanilang bahay. Nangutang nga rin po kami doon sa bangko para lang po mapagawa namin po yung bahay namin. Kasi tag-ulan na po. Pag tag-ulan po kasi binabaha po kami. Ang kanila ring 2 buwang gulang na bunso, hindi gumagaling-galing ang sipon. Baka nga ang napulot na pera sa imbakan ng basura na halos kalahating milyon ang sagot sa mga panalangin ni Emmanuel. Samantala, nung mga oras na yon, sa isang bahay dito rin sa Baliwag, "Nasaan yung pera ko dito?" Aligaga na si Maria, hindi niya tunay na pangalan. Aksidente kasing naitapon ng kanyang mister ang plastic bag na naglalaman ng halos kalahating milyong piso. Naka-prepared na yun. Meralco namin, water bill, so magkakasama. And even yung mga napamaskuhan nga ng anak ko. Ide-deposit daw sana ito ni Maria bago mag-Semana Santa. Pero napagsarhan na raw siya ng bangko, kaya itinago na lang muna niya. Next is Monday, so nasa bakasyon kami hanggang 29. So nung nag-close yung bank ng Friday, so nilagay ko dun sa loob. Ang laman lang naman nun, puro paper. Kinover ko pa yung nandun sa medyo ilalim na papel, nilagay ko sa ibabaw ng plastic na may pera to deceive people kung sinong titingin. Hanggang nakabalik na nga sila ng Pilipinas nito lang Biyernes Santo. Pero nung nagligpit ng bahay ang kanyang mister kinabukasan, ang garbage bag na may lamang pera na isama sa mga itinapong basura. Kaya sabi ko, Dad, asan yung pera dito? Sabi niya, anong pera? Wala kang sinabi sa akin. I was into hysterical, umiiyak na ako. Sabi ko, Dad, yun yung pampundo. Ewan ko sa'yo, saan mo nilagay yung pera? Paano na tayo ngayon? Pamalay ko sa'yo. Ano bang alam ko ito malalagay yung pera sa lagayan ng Paano basura? na? Saan mo ba dinala? Ba't kinuha mo yung pera? Agad daw kinontak ni Maria ang mayor's office para humingi ng tulong. She's Mr. Abner Nicolas. Noong una nga, ayaw na sagutin kasi medyo late na mga 9:30 or 10 o'clock na noon Nagmakaawa. Sabi ko, sir, tatapatin ko na kayo, may pera po yun. Sabi ko, medyo malaki pong halaga, pang pondo po namin sa bangko yun. Kagyat din silang pumunta sa barangay hall para i-report ang insidente. And then yung guard na inutusan din namin, so good enough, nakita sa CCTV namin, finorward nung anak ko, yung CCTV din ng subdivision, nakita rin. Saan mo nilagay yung pera? Sa lagayan ng basura. Nasaan yung pera ko dito? Samantala, si Emmanuel, buo na ang loob na isauli ang solusyon sana sa kanyang mga problema. Naisip ko talaga po yun isoli sa may-ari. Baka po kasi po may maghanap na may kailangan pa sa akin o kaya may pambayad po sa kanila. Gusto po niya ibalik doon sa may-ari. Kaya hindi na po alam kung kanino po yung pera niya. Kaya minabuti niyang pumunta sa barangay hall. Tama rin. More or less. At ang saksi sa nangyaring pagsasauli, ang mismong mayor ng Baliwag. Pagkatapos binuksan ay ipina-account ko pa kay Kapitan kung magkano yung every detail pati yung denomination. Sabi niya,
nasa kanya. Hindi niya ginalaw, yung pa rin talaga yung plastic. Dahil Easter din. Yan yung isang himala doon sa buhay namin. Tinignan ko, nakita ko, sabi ko, okay na. Nakita naman nila na doon talaga, bank book, tsaka yung pera. Dahil sa kabutihang loob na ipinakita ni Emmanuel, binigyan siya ni Maria ng 20,000 pesos bilang pabuya. Ang 20,000 pesos na nanggaling kay Maria, agad inilaan ni Emmanuel sa pagpapagawa ng kanilang bahay. At para kilalanin ang ipinamalas na katapatan ni Emmanuel, ginawa na siyang regular na empleyado ng Solid Waste Management Unit ng kanilang munisipyo. Hindi lang naman sa pera yung itutulong namin sa ngayon. Maaring sa ibang bagay, matulungan ka namin. Bibigyan namin si Emmanuel ng isang katibayan, isang parangal na saludo baliwagenyo upang maitanghal niya at mapakita niya sa kanyang mga anak pagdating ng panahon at hanggang sa kanyang apo na minsan nangyari sa kanyang buhay na nagsauli siya ng halagang 427,000 at hindi niya pinag-interesan ito. Papasalamat po ako sa mga nagko-comment sa akin na naisoli yung pera. Masaya po na naipagmamalaki ko po siya kasi kahit nakapulot siya ng malaking pera, hindi pa rin po siya nasilaw dun sa pera. Samantala nito lang Huwebes, sinamahan ng aming team sina Emmanuel para ipa-check up ang kanyang bunso. Pinamot na namin ng antibiotics at saka binigyan namin ng pagpatuno ng plema. Pinababalik ko siya for yung regular bakuna namin para ma-protect siya from different infections saka ibang mga sakit. Wala raw panghihinayang si Emmanuel sa halos kalahating milyong pisong isinauli niya. Pumapasok sa akin na ganun ang ina. Pero sa isip ko rin po talaga na hindi ko talaga kayang kuhanin yung pera o kaya gamitin. Kasi hindi ko po pinaghirapan yung pera. Pampihira talaga ang mga katulad ni Emmanuel. Ang pangalan, ang ibig sabihin, God is with us. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.